Mabuhay Philippines! Welcome sa aking YouTube channel. And also, please hit the notification bell para ma-update kayo kung mayroon akong paparating na videos. Kaya, subscribe now! Kailan ba nagsimula ang winning streak ng Pilipinas sa Miss Universe Beauty Pageant? Sino ang tumapos sa 12 years na placement ng Pilipinas sa Miss Universe? Isa sa mga Philippine representative na nagmarka sa kasaysayan ng Miss Universe ay si Maria Venus-Ra nang siyang maging representative ng Pilipinas sa Miss Universe 2010 na ginanap sa Mandalay Bay Event Center in Las Vegas, Nevada, USA. Muntik na hindi siya ang maipadala dahil sa controversy at muntik nang matitron ng Binibining Pilipinas na noon ay may-ari ng franchise ng Miss Universe representative at national director na si Stella Marquez Araneta. Dahilan sa mga issue tulad ng kanyang birthday, birthplace at nationality, naging popular si Venus sa kanyang tinatawag na Pilapil Walk. Sa bandang huli ng pageant ay naiuwi niya ang titulong 4th runner-up mula sa katunggali na si Jimena Navarrete na itinanghal na Miss Universe 2010 mula sa bansang Mexico. Magmula kay Venus-Ra, lagi nang nakakasama ang Pilipinas sa semi-finalists. Si Shamsi Supso, ang Binibining Pilipinas representative sa Miss Universe 2011 nang ginanap sa Sao Paulo, Brazil. Naging popular at early favorite ang ating pambato, si Shamsi Supso dahil sa kanyang walk na tinatawag na Tsunami Walk. Hindi rin pahuhuli ang kanyang naging kasagutan nang tanungin siya ng isa sa mga judges during the question and answer portion. She was asked, "Would you change your religious beliefs to marry the person you love? Why and why not?" Agad niya itong sinagot na, "If I had to change my religious beliefs, I will not marry the person that I love, because the person that I love is God, who created me, and I have my faith, my principles, and this is what makes me who I am. And if that person loves me, he should love my God too." Sa katapusan ng patimpalak, she finished as 3rd runner-up at itinanghal na Miss Universe 2011 si Lena Lopes na mula sa bansang Angola. Sumunod kay Shamsi ay ang Binibining Pilipinas Universe na si Janine Tugonon na nirepresent ang ating bansang Pilipinas sa Miss Universe 2012 sa Planet Hollywood Resort and Casino in Las Vegas, United States. Maganda ang performance niya sa preliminary swimsuit round at ang kanyang blue strapless evening gown na isinuot. Isa rin siya sa mga favorite ng mga judges. Pero syempre may judges kaya sila ang pipili. Pero marami ang nagsasabi na mas pinakamaganda ang sagot niya, mas may lalim kaysa nanalong Miss Universe na mula sa USA na si Olivia Culpo. Tinawag ang kanyang pasarela na Cobra Walk. Sa bandang huli, itinanghal siyang 1st runner-up. Ang kasunod ay si Ariela Arida bilang representative ng Pilipinas sa Miss Universe 2013 na ginanap sa Moscow, Russia. When Ariela Arida won in Binibining Pilipinas 2013 last April, she was not a clear favorite. Some said that her beauty was divisive. You either like her or not. Ang nakatutuwa kay Ara, ang styling niya ay nakipagsabayan sa mga Latina, kaya kung titingnan mo ang kanyang looks, Latinang-Latina talaga. As a testament to her catwalk skill, so it called Arriba Walk. Ara was also chosen by Tony Ward Couture to be one of the 27 girls to model its creations in Moscow's Mercedes-Benz Fashion Week. Her web interview was the most views in Ara's official Miss Universe Truth or Dare web interview, where she did an unforgettable tektilaok imitation of a chicken, has called the most number of views as of writing. She won the 16th spot in the semi-finalists via the online voting.
Nung time na yon, kinabahan ang 104 million Filipinos dahil tinawag siya sa kahuli-hulihan. She also bagged the Ice Princess Award in the winter-themed glam shot competition. During the question and answer portion, she was asked, what can be done about the lack of jobs or of young people starting their careers around the world? She responded, for the people who have lack of jobs, I do believe that we people should invest in education, and that is my primary advocacy, because we all know that if every one of us is educated and well aware of what we are doing, we could land into jobs and we could land a good career in the future. Education is the primary source and ticket for a better future. Itinanghal siyang Miss Universe third runner-up at ang nanalong Miss Universe 2013 ay si Gabriela Isler mula sa bansang Venezuela. Nang sumunod na taon, masayang-masaya ang 104 million Filipinos dahil sa pinadala nating kandidata, si Mary Jane Lastimosa. She was born to an Arab father and a Filipino mother. Isang malakas na delegate, ang kasunod na representative ng Pilipinas sa Miss Universe 2014 in Miami Beach, Florida. Binatikos ng mga Pilipino ang national costume ni MJ dahil sa style daw nitong birthday cake. Gaya ng previous representative, napansin ng mga netizen na walang dating ang evening gown na kanyang isinuot sa final round ng Miss Universe 2014. Marami ang nagsabi na mas maganda ang isinuot ni MJ sa rehearsals. Ayon sa reliable source, napakaganda at elegante ni MJ during MU rehearsals habang suot niya ang pink gown. At sayang din ang effort ni Leo Almudan, ang designer ng kanyang gown. Kaso, ayaw talaga ng National Director of Miss Universe Philippines, Madam Estela Marquez Araneta from Colombia. Ang gusto niya ay yung gawa ng Colombian designer na si Alfredo Barraza. Next is Pia Alonso Wurzbach, ang representative ng Pilipinas sa Miss Universe 2015. Si Pia Wurzbach ang kinoronahan bilang Miss Universe 2015 noong Disyembre 20, 2015 sa Las Vegas, Nevada, USA. Ito ay pagkatapos ng controversial na maling pag-aanunsyo ng host na si Steve Harvey sa resulta ng nanalo. Naunang nasabi ni Harvey na ang nanalo ay si Ariadna Gutierrez ng Colombia. Ngunit ito ay binawi niya matapos ang ilang minuto at si Pia pala ang tunay na nanalo sa patimpalak. Si Pia Wurzbach ang ikatlong nag-uwi ng korona ng Miss Universe sa Pilipinas na tumapos sa 42 taong paghihintay matapos ang pagkapanalo ni Margarita Moran noong 1973 at Gloria Diaz noong 1969. Ang kasunod na ipinadala ng Pilipinas ay si Maxine Medina, represented the Philippines at the Miss Universe 2016 na ginanap sa Mall of Asia Arena sa Pilipinas, reaching the top 66. At the National Costume Competition, Medina wore a Red Ayala creation that was inspired by the Binta, a traditional boat from Mindanao, matched with a headpiece made to resemble a large piece of a coral found in the country's reef. The whole ensemble is said to have a cost of more than 1 million to make, as it was also adorned with South Sea pearls. Sa paunang kompetisyon, pinasimula ni Medina ang kanyang Alta Walk na kinasasangkutan ng pag-roll ng mga balikat sa perpektong pag-sink sa gliding of hips. Nakasuot siya ng green at white strip bikini sa preliminary swimsuit competition at nagsashine sa isang flowing green gown na may fringe skirt ni Red Ayala sa preliminary evening gown competition. Sa gitna ng kompetisyon, umabante si Medina sa top 13. Nakasuot siya ng green at white strip bikini sa top 13 swimsuit competition na nagbigay daan sa kanya na umakyat sa top 9.
Nakasuot siya ng silver wreath evening gown na ginawa ni Rit Ayala sa top 9 evening gown competition at nagawang umabante sa top 6. Nagtapos si Medina bilang nangungunang 6 na semi-finalist at sa huli, ang karinunahang Miss Universe 2016 ay si Iris Mittenaire mula sa bansang France. Masaya ang buong sambayan ng Pilipino dahil laging nakakapasok sa semi-finalist ang pambato ng Pilipinas, lalo na pagdating ng taong 2017. Ang pambato natin na si Rachel Peters na ipinadala ng Binibining Pilipinas sa Miss Universe 2017 pageant. Sa National Costume Competition, nagsuot si Peters ng sari manok-inspired golden one-piece swimsuit kumpleto sa mga pakpak at headpiece na simbolo ng magandang kapalaran para sa mga Maranao. Ginawa ito ni Val Taguba ang kasuotan at si Jojo Baragais ang nagdisenyo ng kanyang bota na estilong gladiator. Sa preliminary competition, ipinakita ni Peters ang kanyang Infinity Walk. Sinuot niya ang kanyang itim na Yamamay na 2-piece swimsuit sa preliminary swimsuit competition at nagsuot ng golden evening gown na dinisenyo naman ng Dubai-based Filipino designer na si Val Taguba sa preliminary evening gown competition. Sa coronation night, nagsuot siya ng asul na 2-piece Yamamay itim sa top 16 swimsuit competition at nakasuot ng silver long gown na may masalimuot na detalye at sparkling bit white na disenyo ni Val Taguba sa top 10 evening gown competition. Pumasok siya sa top 16 bilang fan vote sa mga wild card. Naging controversial ang kanyang isinuot na evening gown dahil before the competition ay nag-leak ang larawan ng evening gown na kanyang isusuot. Tinapos ni Peters ang kanyang paglalakbay sa Miss Universe sa pamamagitan ng pagtatapos bilang top 10 semi-finalist na nagpatuloy sa sunod-sunod na streak ng Pilipinas sa 8 straight finalist placement. Si Demi-Leigh Neil Peters ng South Africa ang nanalo bilang Miss Universe 2017. Pagkatapos ng 3 taon ay muli na namang nasungkit ng Pilipinas ang korona sa Miss Universe sa katauhan ni Catriona Magnas Universe. Noong Enero 2018, isinumiti ni Gray ang kanyang application form sa tanggapan ng Binibining Pilipinas sa Araneta Center upang opisyal na sumali sa 2018 National Pageant. Noong ika-16 ng Enero ng taong 2018, opisyal na tinanggap ng pambansang direktor na si Stella Marquez Araneta ang kanyang aplikasyon at kinumpirma na siya ay isa sa mga binibining nakapasok sa patimpalak ng pagandahan na Binibining Pilipinas 2018. Sa kanyang pambansang kasuotan, siya ay nagsuot ng isang damit ng prinsesa na Muslim mula sa rehiyon ng Mindanao. Noong ika-18 ng Marso taong 2018, siya ay nakoronahan bilang Miss Universe 2018 ni Rachel Peters. Sa kasaysayan ng patimpalak ng pagandahan sa Pilipinas, si Gray ang unang Pinay na kumatawan sa bansa sa Miss World at Miss Universe at ang ikalawang kumatawan sa Pilipinas sa 2 pangunahing international pageant. Si Gray ay kumatawan sa Pilipinas sa 2018 Miss Universe noong ika-17 ng December taong 2018 na ginanap sa Impact Arena, Muang Thong Thani, sa lalawigan ng North Taburi, Thailand. Sa unang tanong at sagot sa unang round, tinanong si Gray ng host na si Steve Harvey. Sa pinakahuling katanungan ng patimpalak, ang nangungunang 3 kalahok ay tinanong ng parehong tanong ni Harvey. Ano ang pinakamahalagang aral na natutunan mo sa iyong buhay at paano mo ilalapat sa iyong panahon bilang Miss Universe? Sumagot siya, I work a lot in the slums of Tondo, Manila, and the life there is it's poor and it's very sad. And I've always taught myself to look for the beauty in it, to look in the beauty in the faces of the children, and to be grateful
And I would bring this aspect as Miss Universe to see situations with a silver lining and to assess where I could give something, where I could provide something as a spokesperson. In this, I think if I could also teach people to be grateful, we could have an amazing world where negativity could not grow and foster, and children will have a smile on their faces. Sa katapusan ng kaganapan, nanalo si Grace sa patimpalak at nakoronahan ng kanyang hinalinhan si Demi Lynelle Peters ng South Africa. Siya ang ika-4 na Pinay na Miss Universe matapos sina Gloria Diaz noong 1969, Margie Moran noong 1973 at si Pia Wurtzbach noong 2015. Ang sumunod na taon ay may maswerte ulit para sa Pilipinas dahil kasama ulit tayo sa semi-finalist. Si Gassini Cristiana Jordi Apoyupiado Ganados o mas kilala bilang Gassini Ganados ay isang Pilipinang modelo at beauty queen title holder ng Miss Universe Philippines 2019. Nire-representa niya ang Pilipinas sa ginanap na Miss Universe 2019 sa Atlanta, Georgia sa USA. Sa kasawiang palad ay hindi siya nakapasok sa top 10. Marami ang nagsabi na minemorize niya ang kanyang speech at hindi authentic. Sa katapusan ng event, kinuronahang Miss Universe 2019 si Suzy Bini Tunzi na nagmula sa bansang South Africa. Si Rabia Oxenia Mateo ang sumunod na representative ng Pilipinas sa Miss Universe 2020. Siya ay isang Pilipinang modelo at beauty queen title holder ng Miss Universe Philippines 2020. Mula sa pamumuno ng bagong National Director na si Shamsi Supsuk. Nire-representa niya ang Pilipinas sa ginanap na Miss Universe 2020 sa Hollywood and Casinos, Florida sa Amerika. Kabilang siya sa semi-finalist pero hindi siya napasama sa top 10. Sa huli, itinanghal na Miss Universe 2020 si Andrea Mesa na mula sa bansang Mexico. Ang sumunod na ipinadala natin bilang representative ng Pilipinas sa Miss Universe sa 2021 sa Iliad, Israel ay si Beatrice Luigi Gomez, isang Pilipinang modelo, atleta, sarhentong militar at beauty pageant title holder na hinirang bilang Miss Universe Philippines 2021. Siya ay bukas sa kanyang sexualidad bilang isang bisexual na kinoronahan bilang Miss Universe Philippines 2021. Nasungkit niya ang ika-5 pwesto, top 5 ng patimpalak sa Miss Universe 2021 at sa bandang huli ay kinoronahan ang katunggali niyang Miss Universe 2021 na si Harnaz Sandhu mula sa bansang India. At ito na nga, sa bandang huli ay kinoronahan si Arbony Gabriel of the United States of America. Sinasabi na maraming dahilan kung bakit hindi siya nakapasok bilang semi-finalist. Unang-una ay credentials. Lang siya nag-aral nung matapos niyang manalo ng Miss Universe Philippines. Ikalawa, laging inire-reserba ng ating pambato ang energy. Hindi agad pinakikita. Ikatlo, hindi level up ang kanyang gown at minamaximize ang kanyang styling. Ika-4, nasampulan tayo ng mga toxic attitude na ipinakita ng mga fans kaya nadamay si Celeste. Ika-5, they are looking for a transformational leader. Dahil sa ipinakitang attitude at galawan niya ay hindi niya naipakita ang transformational leader dahil medyo tahimik siya. Next, maraming mga hindi natin nakikita ang behind the camera lalo na ang closed door interview. Finally, new hours. At yun lang guys, ang topic natin ngayon. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe at bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag niyong kalimutang i-click ang subscribe button para updated kayo sa aking mga susunod na videos. Bye-bye! Kita-kits tayo muli!